O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Tila napikon na si Mayor Isko Moreno kay Congressman Joel Chua matapos magpatayo ng isang proyekto ang congressman ng walang permit. Ang hamon pa ni Mayor Isko Moreno. Hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Dagdag pa ni Moreno. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? Ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. Dahil dito ay pinakumpiska lahat ng kagamitan at sa galit ay napamura pa si Mayor. Lahat po kumpiska yun. Panoorin natin ito. Pero bago yan, huwag kamlimutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Mayor, magandang hapon po. Kanina napanood po namin yung Facebook live na galit na galit. Parang hindi yung may isko yung nakita namin kanina. Parang meron kayo in-inspection ng isang construction site. Yes. At pinakandado nyo, pinakukumpis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ng isang congressman? Ang initial, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Tapos nakita ko, biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. Paano nangyaring nagiba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lungsod May pananagutan pa yun sa CGSO tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Inamin na nila Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, inaaproba naman namin In fact, I'm gonna tell you, yung Dimasalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. Anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Now, I'm calling the attention, and you tell him this. Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer.
Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Oh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Totoo, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? O baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ako doon sa mga matatanda. Biri mo, alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor. Nino? Ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon, nilak namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga, katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. Sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He is a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ko. Kaya ako talaga, basta ako, poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga-Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong no heart loss ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government
of Manila, headed by local chief executive. Tapos ang usapan. Ayun po ang tugon ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Okay na po. Isa pulis. Para bagay sa San Lazaro Residence. Sige, ingat kayo. Kami ingat. Mayor! Yan, di tayo nagiging. Oo, kami. Mapagsigasin nyo, nakainom ng iso. Oh, nalakas yung senior natin, nakainom ng iso. Nauwis na mo! Ako pa to ah. Kasi hindi naman ginagamit ng barangay ko. Kunwari lang barangay ko. Pero sa totoo, tingnan mo, hindi naman lang ginagamit eh. Sayang. Gawa ng bodega. Gawa ng bodega. Pati bodega. Wala.
Office talaga ang Maynila. Thank you po. So, Andres, ano na? Dinir! Hindi ako nagagaway. Ay, sorry po. Huwag nalalapit, huwag nalalapit. Madulas, madulas. Baka maligkasin po kayo, madudulas. Yun lang siya, dyan lang naman siya. Mga lola ko. Anong gagawin daw sa inyo? Mayor! Mag-ingat sila. Tanong ko muna. Sino maggigiba ng building? Joel Chua na walang permit sa amin. Yun ang sinasabi ko. Ngayon, sinabihan kayo nagkikiba yung senior citizen office na pag-aarili ng Maynila. So, kami po ay hindi po ang Marami po. Sino nagpapalis? Ito. Si Kapitan. Kamusta kayo? Ito. Ay mga ano rin to. Chairman po. Oo. Nagkikiba na ito. Teka. Ito magagamit na. Kasi teka lang. Parang gayon. Saan ang barang gayon? Hindi nga. Nakita niyo ba barang gayon? Bakit kayo aalisin dito? Sino po may sabi? Gobyerno ba yung kontraktor? Okay. Sino ang gobyerno? Hindi ako. Maynila. Katulad yung sinasabi nila. Unang-una walang permiso sa amin ako. Sabihin nyo kay Congressman Chua. Asan ang permiso nito? Unang-una, property ng Maynila yan. Nasaan yung property namin? Yung mga bakal. Ang laki na pag hinahawa yan, nagagamit ng tao rin. Lahat. Ginamit ko pa yan yung pandemic eh. Diyan ko nilagay yung mga punubi sa kalye. Opo, Sa buong buwan ng pandemic. Sino yung naman natanggal ng bilang? Kaya pinano. Randy.
po kami yung doon sa baba na gamit ng paper. Saka sakaling tanggalin na. Hindi. May permit sa ito. Bakit nyo tatanggalin yung kuryente ng dito? Bakit tatanggalin yung kuryente ng dito? At kayo, manatili kayo dyan hanggat walang pasya ang pamahalang lungsod ng Maynila. Hindi congressman. Bakit? Property yan ng Maynila. Hindi yan property ng Congress. Pero yung ang sabi po sa akin, papatayan ako ng kuryente. Hindi po, Nay. Bakit? Ito ang city electrician. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Katulad yung sinasabi ni Chen. Huwag kayong umalis doon. Hanggat hindi sinasabi ng pamahalang lungsod ng Maynila. Kasi property yan ng lungsod ng Maynila. Hindi ng Congressman Chua. Kaya sinasabi, kaya nagkakagulo gobyerno. Ang hilig-hilig makailam ng congressman. Kaya, tingnan ninyo, property namin yan eh. Ginagamit ng taong bayan niya. I know. Maginahawa na nagagamit ng tao yan dati pa eh. Nakakapaglaro pa. I will investigate this. But for the meantime, manatili kayo sa taker ninyo. Sabihan ninyo na yung mga magulang. Ulitin ko po. Namin makapagpapaano sa inyo dyan. Tama lang. Pero lang po ang simple. Chairman. Wala nang iba. No. We have to believe it. Kasi ito ka na believe it. Ikaw, Chairman. I mean, may edad naman na kayo. Parang gano'n hindi. Kasi, sasabi. Kasi, kailangan namin clear. Kasi tatayo ako kayo ng malaking library. Bulok-bulok na kasi yun. Opo, di pa kami tao. Kaya gusto ko maging library siya ulit. Salamat Pero mas po. malaking library. Malaki na siya. Pero ang daycare hindi Saka huwag kayo nagpapaniwala kung ano-kanino. Ang kailangan kausap ninyo, pamahalaan. Biglang papasok ang kontraktor. Wala pa yung chairman kayo. Wala pa mo nag-permit sa city hall. Wala pa yung building permit. May clearance Wala pa po, ba? wala namang abiso. Hindi po nag-abiso. Una-una, pwede namin silang kasuhan ng TEP. Bakit? Yung building dyan, yung bahay, property ng Maynila yun. Ano ngayon nasabi ninyo? Wala na po. Na 4 kilo Sino na yun. nagpakilo? Ayun. Yan dapat ang iniimbestiga ni Chua. Kaya sinasabi ko, abusado kasi silang lahat. Para sinasiga ng pamahalaan. Iba dito, iba. Hindi nyo nga alam. Kaya nagkakagulo ang pamahalaan. Hindi pa pwedeng gano'n. May gobyerno na sa Maynila. Para kanino? Sa mga taga Maynila. Katulad niya, kung di ako nataan ngayon, malamang wala na kayong daycare center. Tama ba? Opo. Saan nyo ilalagay yung mga bata? Yung nga po yung Pero may poder, may-ari, gobyerno ng, Maynila. kasi nagpapalis sa inyo, congressman, at saka kontraktor. Para pa naging-gobyerno pa kayo. Pag pinalis namin kayo, may dahilan. Tama, may kakailangan. Katulad yan, sinasabi ko sa inyo. Hindi naman nagagamit, aalisin. Sino may sabi? Pamahalaan. Ino-notify na siya. Ibigyan ka lang. Makagaya kayo, pero yun naman dito, sa inyo pa rin. Kasi meron pa ako sa San Lazaro Residence para sa inyo. Meron pa ako dyan. Buti nga, hindi na ipamigay yan. Buti malamang, puro staff ng congressman na naman yan. Saan ka nakakita? Pati deadshot ng congressman. O, Nay. Hindi siya pwede magkakompisila dyan kasi property na Maynila yan. Halimbawa, ginawa nila yan sa
Sa Jose Reyes. Good. May national government. Saglit lang din. Kailangan ko papanatagan ng kalooban nila para alam nilang diba, ginawa nila sa San Lazaro. Kasi malasunod. Sa Jose Reyes. Okay yun. Property nila. Pero hindi na pwede gawin dito na walang permiso. Tapos yan. Kaya, may gobyerno na ngayon. Yan ang dahilan ko kung bakit ako mismo umababasa. Para makakausap ako. Kaya inabangan nga namin kayo. Alam mo, nag-apply noon. Yung pinag-apply na. Okay? Regarding po sa niya, sa Roran Sibel. Tama na. May nag-view project kami. Nandiyan dyan. Wala nga rin sweldo, pero Tumutulong. wala nakano-sweldo. Ngayon, tapos palalayasin pa rin ang pagkakaroon. Hindi ayuda eh. Hindi ayuda. It's more on saan kami. Alis ba siya? Alis ba kayo? Hindi. Ano po kami? NGO na represent. Yung mga gamit namin talagang Kaya next time, mag-iingat tayo sa pagboto ng mga leader. okay. Yan talagang, hindi, walang kaya talagang iingatan natin. May Kasi sinasabi ni Yorme. Tama tayo, pinaglaban natin si Yorme. mga abusado kasi, kaya ayaw nila sa atin. Dahil hindi na nila magawa yung pangako sa Opo, nila. tama. Katulad yan, bigla ka na lang papaalis. Papatayan ka ng distrito. Tatanggalan mo ng gusto. Hindi man lang kayo abiso. Hindi man lang kayo sabihin. Saan kami nalulutan? Yun yung sinasabi. Ako, straightforward. Pag hihingin ko sa inyo. Diskarda na kayo. Pagkayak na tayo sa ibang lugar. Sasabihin. Kasi wala namang ikasasama ang tao ng loob kong nasasabi mo sa kanila. Eh siga eh. Quadcom, di ba? Yorme, one na lang. Regarding sa Lazaro Residence, yung application report, wala na po sa Back to 0-0 daw po. Kasi ang balak nila dyan, pamigay sa mga leader nila. Kung ano yun, nanay, nakinig kasi. Yung dokumento nyo, itinapon sa isang kwarto sa San Sebastian Residence. Natagpuan na namin eh. Ngayon, iniimbestigahan at marami na ang sumuko dahil alam nila makakasuhan sila doon sa mga awardee kasi they violated the housing, the in-city vertical housing. At pag makikita mo, ang mga pangalan, care of congressman, District 2, District 3, yan po ay para sa pamilya ng pangalan ng lugar. Yun ang purpose. Maaaring staff nila, okay naman. Pero qualified. That's another story. Hindi po, yung application nyo nandoon na, irarapol po. Ang raffle po, naalala niyo yung ginawa ko dati, nilagay ko sa cambio. Kasi ahayaan ko ng Diyos na Fair po talaga yun. nakalive, nakaraffle. Nasa cambio. Yun yung proseso. Eh basta I will do my best. Para makita ninyo ang katotohanan ng pamahalang ito, magtatayo pa ako ng isang tower sa Pinon Dominion. Kasi yung isang squatter naman doon, sila naman ang gusto kong ilipan. Naghahanap, pera lang ang problema ko, pangarap marami ako. Bobo ang pangarap. Pangarap lang ang pera.
instruction din. Mag-stay pa rin po kami. Wala pa naman nagpapalis sa inyo. Kaya, di ba? Wala naman nagpapalis sa inyo. Kaya po yun. Pero halimbawa, naging awardee kayo, anong gagawin nyo sa squatter yung bahay? Lilipat na lang po sa ano. Yung mga anak pa po. Patay, o di squatter pa rin. Another unit. Yun ang maling mindset. Kung maayos naman po, okay lang po maalis kami. Kasi matagal na lang po natin. Tinuturukan pala ako ng kwet sa web. Sana kung injection sa webpack sa San Lazaro. Opo. Nandiyan dyan na kayo. Opo. Kasi edad nyo dyan yung, yung fire department. Pero, Pero kung ganyan naman po yung... Thank you po. bibigyan kita ng lugar. Pero for the meantime, hindi kayo papatay. Kaya paubot mo na lang kuryente, sabihin mo sa mga magulang sir, manatili kayo, mag-aral lang ng bata. Kung manatag kayo, nakausap yun ang pamahalaan. Okay? Thank you po. Thank you po. Nakausap ko siya. Tayo. Picture tayo. Mahirap na. Halika na, chairman. Papasok? Yung kay Jackson, Your name. Picture tayo, your name. Mami. Sundan muna kayo. Madulas. 3 meters distance. 3 meters distance. 3 meters distance. 3 meters. Lagos lang. Lahat mo kumpis kayo nyo. Walang permisi at property doon na sila. Penalize yung lahat yung mga gamit nila. Ano, hindi na ako matutulog. Wala na talagang gobyerno. Kanya-kanya. Ang mga kumpis nila. Ano?